Ang pamilyar na pag-vibrate ng cellphone sa loob ng kanyang bulsa ay isang malamig na kamay na biglang kumurot sa kanyang puso. Sa gitna ng ginintuang liwanag ng Grand Emperador Hotel Ballroom, sa saliw ng marahang tugtugin ng isang string quartet at sa halimuyak ng mga mamahaling pabango at pagkain, ang nag-iisang tunog na iyon ay sapat na para gumuho ang mundo ni Celestina Reyes. Hindi na niya kailangan pang tingnan ang screen. Alam na niya. Mayroong tatak ng ospital na lilitaw doon, isang pangalan na sa nakalipas na mga buwan ay naging kasing kahulugan ng takot at pagkabalisa, the Lucas Medical Center. Huwag ngayon, pakiusap, bulong ng kanyang isip, habang pinipilit na panatilihin ang isang propesyonal na ngiti sa kanyang mga labi. Dala-dala niya ang isang silver na tray na may lamang 2 baso ng champagne. Ang kanyang uniforme bilang isang banquet server, isang malinis na itim na bestida at puting apron, ay tila isang baluti, ngunit sa ilalim nito, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. Maikling paghinga, Tina. Trabaho lang. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga baso sa isang mesang bakante, at saka maingat na kinuha ang telepono. Tama nga ang kanyang hinala. Isang hindi nasagot na tawag at isang text message, mula sa numerong alam na alam niya. Ines Reyes, this is Nurse Carmela from the PQ. Please call us back regarding your brother, Miguel. There have been some developments. Developments. Isang salitang napakaklinikal, ngunit para kay Tina, ito ay isang bomba. Ang mga salitang iyon ay maaaring mga hulugan ng kahit ano, isang bahagyang pagbuti, o isang biglaang paglala. Ngunit sa kondisyon ni Miguel, ang huli ang palaging mas malapit sa katotohanan. Ang puso ng kanyang bunsong kapatid ay isang tiyempuhan, isang orasan na anumang oras ay maaaring tumigil sa pagtakbo. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang ingay ng bulwagan, ang tawanan ng mga bisitang mayayaman, ang kalansing ng mga kubyertos, ay tila humina at naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang pandinig ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Miguel, maputla, laging nakangiti sa kabila ng hirap, na may mga tubong nakakabit sa kanyang munting katawan. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang dahilan kung bakit siya may 2 trabaho, kung bakit halos wala siyang tulog, at kung bakit ang salitang kipangarap ay isang bagay na para na lamang sa iba. Tina! Ano pang ginagawa mo dyan? Bilisan mo! Ang sigaw ni Ernest Dizon, ang kanilang banquet manager, ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa bulsa, kasama ang lahat ng kanyang takot. Opo, sir, sagot niya, at muling kumuha ng tray na mailamang mga inumin. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang magtrabaho. Ang bawat oras na iginugugol niya rito ay katumbas ng perang pambayad sa mga gamot na nagpapanatili sa buhay ni Miguel. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kusina, ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Mayroong isang tensyon na hindi naroon kanina. Ang mga kasamahan niyang server ay nagbubulungan. Ang mga staff sa backstage ay nagkakagulo. Nakita niya si Ernest Dizon na namumutla habang kausap ang isang babaeng naka-headset. Anong ibig mong sabihin na hindi na siya darating? Narinig ni Tina na sabi ni Ernest Dizon. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panik. The event is for Don Ricardo de Villa himself. Hindi niya pwedeng gawin sa atin ito. Sir, tumawag na po ang manager ni Clara Montesillo, sabi ng babae. Bigla ang emergency daw. Cancelled na po ang performance niya. Clara Montesillo cancelled. Ang pangalan ay umalinggaw sa hangin. Siya ang sikat na singer, ang highlight ng gabing iyon. At ang mas mahalaga, kilala siya ng lahat bilang kasintahan ng apo ni Don Ricardo. Isang matinding takot ang gumapang sa buong staff. Ang kanselahin ang isang performance para sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ito ay isang eskandalo. Isang malaking sampal sa mukha ng mga de Villa. Nakita ni Tina ang pagdaan ng isang matandang lalaki na may tindig na puno ng otoridad, si Don Ricardo de Villa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na hindi maikakaila. Ang kanyang paglalakad patungo sa backstage ay tila nagpatahimik sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Tina na iwasan ang gulo. Kailangan lang niyang tapusin ang kanyang shift nang walang aberya. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa kanyang pagmamadali at sa isipang lumilipad pa rin sa ospital,
hindi niya napansin ang isang figura na biglang humakbang paatras mula sa isang pinto. Nabunggo niya ito. Ang tray ay tumagilid. Ang 3 baso ng malamig na tubig na may yelo ay bumuhos, diretso sa dibdib ng mamahaling suit ng lalaking kanyang nabangga. Ang oras ay tila tumigil. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. At nang itaas ni Tina ang kanyang nanginginig na paningin, ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang lalaking binasa niya ay walang iba kundi si Don Ricardo de Villa. Sir! Naku, paumanhin po. Patawarin niyo po ako, nanginginig na sabi ni Tina. Agad niyang kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at akmang pupunasan ang basang suit, ngunit isang matigas na kamay ang pumigil sa kanya. Wag na, sabi ni Don Ricardo. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit puno ito ng bakal na otoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa ilalim ng tingin na iyon, naramdaman ni Tina na tila hinuhubaran ang kanyang kaluluwa. Nakita ng Don ang kanyang pagod, ang kanyang lumang sapatos, ang kanyang desperasyon. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po sinasadya, halos pabulong na sabi ni Tina, ang mga luha ng hiya at takot ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Handa na siya para sa pinakamasama, ang masisante, ang mapahiya, ang mawala ng trabaho na siyang bumubuhay sa kanyang kapatid. Ngunit sa halip na magalit, isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Don Ricardo. Isang kalkulasyon. Tila sa isang iglap, sa gitna ng kahihiyan ni Tina, ay may nakita siyang solusyon sa sarili niyang problema. Sumunod ka sa akin, utos niya, bago tumalikod at naglakad patungo sa isang pribadong pinto sa gilid ng bulwagan. Walang nagawa si Tina kundi sumunod. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang bigat. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ipinasa niya ang walang lamang tray sa isang kasamahan na nakatingin sa kanya ng may awa at saka pumasok sa silid na itinuro ng Don. Ito ang pribadong opisina ng hotel manager. Amoy katad at lumang pera. Malayo sa ingay ng party, ang katahimikan sa loob ay nakabibingi. Isinara ng bodyguard ng Don ang pinto at naiwan silang dalawa. Naupo si Don Ricardo sa isang malaking silyang gawa sa leather sa likod ng isang mahogany desk. Itinuro niya ang silya sa harapan. Maupo ka, Hija. Nanginginig na naupo si Tina. Ito na siguro ang katapusan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang gabing ito para sa pamilya ko? Simula ng Don, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Oo po, sir. Nabasa ko po sa balita, mahinang sagot ni Tina. Ang mga investor, ang mga kasosyo sa negosyo, ang buong alta sosyedad ay naririto. At ang babaeng dapat ay ipakikilala ng apo ko bilang kanyang mapapangasawa ay bigla na lang naglaho, patuloy niya. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Clara, ngunit ang pait sa kanyang boses ay malinaw. Isang malaking kahihiyan. Hindi alam ni Tina kung ano ang dapat sabihin. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa nangyari kanina, Sir D. Pinutol siya ni Don Ricardo. Hindi iyon ang mahalaga. Kumuha siya ng isang checkbook mula sa kanyang coat pocket at isang pluma. Inilapag niya ito sa mesa. Ano ang pangalan mo? Celestina Reyes po. Tina. Isinulat niya ang pangalan sa tseke. Ngunit ang espasyo para sa halaga ay iniwan niyang blanko. Inisod niya ito palapit kay Tina. Kailangan ko ng pabor, sabi ng Don. At handa akong magbayad ng malaki. Tinitigan ni Tina ang blankong tseke. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, ngunit sa ibang dahilan na. Isang maliit, mapanganib na usbong ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. Ang halaga ng operasyon ni Miguel ang mga bayarin sa ospital. Ano po iyon, sir? Simple lang. Para sa gabing ito, kailangan kong ipakilala ang apo ko na may kasama. Ikaw, sabi niya, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Magpapanggap ka bilang kanyang kasintahan. Ngingiti ka, sasabayan mo siya, at ipapakita mo sa lahat na ang pamilya de Villa ay hindi basta-basta nayayanig. Nagulat si Tina. Po. Pero bakit po ako? Isa lang po akong T. Dahil kailangan ko ng isang taong hindi nila kilala. Isang taong mukhang simple, isang taong kapag tiningnan nila ay iisipin nilang may nakita ang apo ko sa iyo na hindi nakikita ng iba. At higit sa lahat, huminto siya sandali dahil nakikita ko sa mga mata mo na may kailangan ka.
Isang bagay na kayang-kaya kong ibigay. Ang mga salita ay tumama kay Tina na parang sampal. Ang kanyang desperasyon ay naging isang kasangkapan para sa lalaking ito. Ngunit ang blangkong tseke ay naroon pa rin sa mesa, nang aakit, nangangako. Ang buhay ni Miguel. Bago pa man siya makasagot, nagpatuloy ang Don. At ang kanyang sunod na sinabi ang tuluyang nagpabagsak sa anumang natitirang lakas ni Tina. Pero ang isang gabing pagpapanggap ay hindi sapat, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay bumaba, naging maseryoso. Masyadong halata. Madaling malaman na kasinungalingan. Kailangan ko ng isang bagay na mas permanente. Isang bagay na hindi matututulan. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa tabi ng tseke. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang dokumento. Isang kontrata. Marriage contract. Kailangan kong pakasalan mo ang apo ko, si Marco. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Napatanga si Tina, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pipakasalan? Sir, nagbibiro po ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro, Hija, sabi ng Don, ang kanyang mukha ay seryoso. Isang kasal. 5 taon. Bibigyan mo ang pamilyang ito ng tagapagmana. Sa loob ng panahong iyon, lahat ng pangangailangan mo at ng pamilya mo ay sasagutin ko. Lahat, idiniin niya ang huling salita, ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa pinakailalim na sikreto ni Tina. Ang operasyon ng kapatid mo sa puso. Ang pinakamagagaling na doktor. Ang pinakamagandang ospital sa mundo. Lahat ng iyon ay magiging sa iyo. Naramdaman ni Tina ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ito ay kabaliwan. Isang bangungot. Ipagbili ang sarili. Ang kanyang buhay. Para sa pera. Ngunit hindi lang ito pera. Ito ang buhay ni Miguel. Tumayo si Don Ricardo, hudyat na tapos na ang usapan. Inayos niya ang kanyang suite, na bahagya ng natuyo. Hindi kita pipiliting magdesisyon ngayon din, sabi niya habang naglalakad patungo sa pinto. Huminto siya at muling lumingon kay Tina, na nakatulala pa rin sa kontrata sa lamesa. Mayroon kang 24 na oras para magpasya, Hija. Ang buhay ng kapatid mo o ang kalayaan mo. At sa pag-click ng pagsara ng pinto, naiwan si Celestina Reyes sa nakabibinging katahimikan, kaharap ang isang kasunduang hindi niya kayang tanggihan. Hindi. Ang salita ay matigas at malamig, isang piraso ng yelo sa gitna ng marangyang pag-aaral ng kanyang lolo. Ang panga ni Marco Alejandro de Villa ay mariing nagtiim, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sa kanyang harapan, si Don Ricardo de Villa ay kalmadong nakaupo sa likod ng kanyang antigong mesa, ang mga daliri ay magkakaugnay sa ibabaw nito, na tila hindi natitinag sa galit na nag-aalab mula sa kanyang apo. Hindi ito isang mungkahi, Marco. Ito ay isang desisyon, sagot ni Don Ricardo, ang boses ay banayad ngunit may bigat ng isang martilyo. Tapos na ang usapan. Ang kontrata ay napirmahan na niya kaninang umaga. Kontrata. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Bumili ka ng asawa para sa akin, Lolo. Ganoon na ba tayo kadesperado para takpan ang kahihiyang idinulot ni Clara? Ginamit mo ang pera ng pamilya para bumili ng isang babae. Ang bawat salita ay isang matulis na punyal, ngunit si Don Ricardo ay hindi natinag. Ginamit ko ang mga mapagkukunan ng pamilyang ito para protektahan ang pangalan nito. Isang pangalan na balang araw ay sa iyo rin. Ang babaeng iyon, si Celestina, ay isang solusyon. Isang kinakailangang hakbang. Isa siyang serbidora, sigaw ni Marco, ang kanyang kontrol ay unti-unting nawawala. Isang estranghera na natapunan ka lang ng tubig. At ngayon, gusto mong pakasalan ko siya. Ito ay isang kabaliwan. Tumayo si Don Ricardo. Sa kanyang pagtayo, tila napuno ang buong silid ng kanyang presensya. Lumakad siya palapit sa malaking bintana na tanaw ang malawak na hardin ng mansyon. Ang tingin mo sa kanya ay isang serbidora. Ang tingin ko sa kanya ay isang blankong papel. Walang koneksyon sa ating mundo. Walang bahid ng eskandalo. Isang perpektong kandidato para punan ang isang papel na kailangan natin ngayon. At siya, lumingon ang matanda, ang mga mata ay nanlilisik, ay may isang kahinaang mas malaki pa sa kanyang orgulyo. Isang bagay na kailangan niya mula sa atin. Hindi na kailangang itanong ni Marco kung ano iyon.
Pera. Sa mundo nila, lahat ay may presyo. Ang babaeng iyon, si Celestina, ay ibinenta ang kanyang sarili. At siya, si Marco, ang produkto na kasama sa transaksyon. Isang pakiramdam ng matinding pagkasuklam ang gumapang sa kanyang dibdib, pagkasuklam sa kanyang lolo, sa sistema ng kanilang mundo, at sa babaeng pumayag sa ganitong kasunduan. Hindi ko siya papakasalan, mariing pag-ulit ni Marco. Kung gayon, maghanda kang makita ang pagbagsak ng De Villa Corporation sa kamay ng mga Rivas, kalmadong sagot ng Don. Ang pag-atras ni Clara sa gabing iyon ay nagdulot ng pagdududa sa ating mga investor. Isang tsismis lang tungkol sa kawalan ng katatagan sa ating pamilya ay sapat na para hilahin nila ang kanilang suporta. Ang kasal na ito ang magpapakita ng lakas, ng pagkakaisa, ng hinaharap. Lumapit ito kay Marco, ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo. Para sa kumpanya. Para sa pamilya. Gagawin mo ito. Ang mga salitang iyon ay isang rehas na bakal. Walang pagpipilian si Marco. Alam niya. Mula pa noong bata siya, iyon na ang kanyang naging sumpa at kapalaran. 1 oras ang lumipas. Si Marco ay nakatayo sa loob ng isang malamig at walang kaluluwang conference room sa opisina ng kanilang pamilyang abogado sa Makati. Ang hangin ay amoy mamahaling papel at disinfectant. Walang mga bulaklak, walang mga bisita, walang musika. Tanging sila lamang, siya, si Don Ricardo, ang abogado at ang babae. Si Celestina Reyes. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na halatang hiniram lamang. Ang buhok niya ay nakapusod ng maayos. Hindi ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig na gawa sa marmol, na para bang doon ito, hinahanap ang mga sagot sa sitwasyong pareho nilang kinasadlakan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakikita ni Marco ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Takot o pagsisisi? Tanong niya sa sarili. Malamang pagsisisi na hindi siya humingi ng mas malaking halaga. Maaari na tayong magsimula, anunsyo ng abogado, ang boses ay walang anumang emosyon. Ang seremonya, kung matatawag man itong seremonya, ay mabilis at mekanikal. Ang mga salita ay binigkas ng walang damdamin. Nang tanungin si Marco kung tinatanggap niya si Celestina bilang kanyang asawa, isang mahabang katahimikan ang namayani bago niya pilit na inilabas ang salitang, opo. Nang si Celestina na ang tinanong, ang sagot nito ay halos isang bulong. Oo po. Dumating ang oras ng pagpapalitan ng singsing. Kinuha ni Marco ang isang simpleng gintong singsing mula sa isang maliit na kahon. Nang abutin niya ang kamay ng babae, naramdaman niya kung gaano ito kalamig. Inilagay niya ang singsing sa daliri nito nang hindi man lang ito tinitingnan sa mata. Ang kanyang paghawak ay mabilis at walang bahid ng kahit anong init, na parang isang bagay na nandidiri siyang hawakan. Pagkatapos, ang babae naman ang kumuha ng kaparehong singsing. Nag-atubili ito ng 1 segundo bago marahang kinuha ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng balat nito sa kanya ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente, isang paalala ng isang nakaraang haplos, isang nakaraang init na matagal na niyang ibinaon sa limot. Agad niyang binawi ang kanyang kamay sa sandaling maisuot nito ang singsing. Ang malamig na metal sa kanyang daliri ay parang isang posas. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ipinapahayag ko na kayo ay mag-asawa na, sabi ng abogado. Maaari mo nang halikan ang nobya. Napatingin si Marco kay Celestina sa unang pagkakataon. Nakita niya ang pagkatakot sa mga mata nito. Isang halik. Dito, sa harap ng kanyang lolo, bilang huling selyo sa transaksyong ito. Tumingin siya sa kanyang lolo, na bahagyang tumango, isang tahimik na utos. Sa isang iglap ng pagsuway, tumalikod si Marco. Hindi na kailangan, sabi niya sa abogado. Tapusin na natin ito. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pagyuko ni Celestina, ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Walang pakialam si Marco. Ito ang kanilang kasunduan. Isang kasal na walang pag-ibig, isang pagsasamang walang damdamin. Hindi niya ito bibigyan ng kahit katiting na pag-asang higit pa rito. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park ay nalulukuban ng matinding katahimikan. Si Don Ricardo ay nasa ibang sasakyan. Silang dalawa lamang ang nasa loob ng maluwag na backseat ng isang itim na Mercedes na pinaghihiwalay ng isang espasyong sapat para sa isa pang tao.
Pinako ni Marco ang kanyang tingin sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali ng Makati. Ngunit hindi iyon ang kanyang nakikita. Sa kanyang isipan, ang nakikita niya ay ibang biyahe, sa ibang kotse, sa ilalim ng malakas na ulan. Ang tawa ni Isabela. Ang amoy ng kanyang pabango. Ang biglaang pag-iwas niya sa isang sasakyan, ang madulas na kalsada, ang nakabibinging tunog ng bumabaluktot na metal at nababasag na salamin. Napapikit siya ng mariin. Huwag ngayon. Sumulyap siya sa babaeng katabi niya. Nakayuko pa rin ito, ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Ang puting bestida nito ay tila sumisigaw ng kawalang muwang sa gitna ng madilim na leather interior ng kotse. Para siyang isang tupang naligaw sa lungga ng mga leon. Ngunit hindi naramdaman ni Marco ang awa. Ang nakikita niya ay isang kasabwat sa pagyurak sa alaala ni Isabela. Ang silid na dapat sana ay para sa kanila ni Isabela ay magiging silid na ngayon ng babaeng ito. Ang apelyidong dapat sana ay kay Isabela ay dala-dala na ngayon ng isang estranghera. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng punong kasambahay, si Manang Lydia. Ang matandang babae ay matagal nang naninilbihan sa pamilya, at sa isang tingin pa lamang sa kanila, alam na ni Marco na nababasa nito ang lahat, ang pilit na pagsasama, ang kawalan ng kagalakan. Sir Marco, Ma'am, maligayang pagdating, bati ni Manang Lydia, sinusubukang maging magalang. Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya papasok, diretso sa ingranding hagdanan. Manang Lydia, sabi niya nang hindi lumilingon, ang boses ay malamig at may otoridad. Ihanda mo ang guest room sa kabilang wing. Doon ako matutulog. Naramdaman niya ang paghinto ni Celestina sa kanyang likuran. Hindi niya ito kailangang lingunin para malaman ang epekto ng kanyang mga salita. Isa itong malinaw na mensahe. Ang kanilang kasal ay isang palabas para sa publiko. Sa pribado, sila ay dalawang estranghero. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Manang Lydia. Umakyat siya sa hagdan at pumasok sa master suite, ang kanyang silid. Ang kanyang kulungan. Inihagis niya ang kanyang coat sa isang silya at niluwagan ang kanyang kurbata, pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Lumipas ang ilang oras. Malalim na ang gabi. Hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na hindi natupad. Tumayo siya at lumabas para kumuha ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa pasilyo, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng silid kung saan tumutuloy si Celestina. May isang maliit na guhit ng liwanag na nagmumula sa loob. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, huminto siya. Sumilip siya sa siwang. Nakaupo si Celestina sa gilid ng kama, nakatalikod sa pinto. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. May hawak siyang isang maliit na picture frame. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ito, isang mahinang hikbi. Umiiyak ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ayan na. Nagsisisi na siya. Pinagsisisihan niya ang pagbebenta sa kanyang kalayaan para sa perang ibinayad ng kanyang lolo. Siguro, ngayon lang tuluyang lumubog sa kanyang kamalayan ang bigat ng kanyang ginawa. Ang pagluha nito ay patunay lamang na, sa huli, ang lahat ay may hangganan. Kahit ang pinakadesperadong tao ay mararamdaman ang bigat ng isang tanikalang ginto. Lilikod na sana siya, iiwanan na sana niya ito sa kanyang sariling pagdurusa, isang pagdurusang sa tingin niya ay karapat-dapat lang dito, nang marinig niya ang isang pamilyar na pangalan sa isang halos pabulong na tinig. Miguel, kapatid ko, patawarin mo si Ated. Ang pangalang iyon. Miguel. Iyon ang pangalan ng kapatid nito na may sakit sa puso, ang dahilan na binanggit ng kanyang lolo. Ang dahilan kung bakit pumayag ito sa kasunduan. Sa isang iglap, ang imahe sa kanyang isipan ay nagbago. Ang babaeng umiiyak ay hindi na isang sakim na estranghera na pinagsisisihan ang isang masamang desisyon sa negosyo. Ito ay isang kapatid, bumubulong sa isang litrato, humihingi ng tawad sa isang sakripisyong ginawa nito para sa iba. Ang kanyang mga luha ay hindi para sa sarili. Ito ay para sa kapatid nito. Isang komplikadong damdamin ang gumapang sa puso ni Marco. Hindi awa. Hindi simpatya. Isang bagay na mas malalim at mas nakakabagabag. Isang kurot ng paghanga na agad niyang sinupil. Isinara niya ang kanyang mga mata, pilit na ibinabalik ang pader ng galit at pagwawalang bahala na nagsisilbi niyang proteksyon.
Hindi ito mahalaga. Kahit ano pa man ang dahilan nito, ang resulta ay pareho lang. Nakatali sila sa isa't isa. Ikinasal sila sa isang kasinungalingan. At ang pag-iyak nito sa isang madilim na silid ay hindi magbabago ng katotohanang iyon. Tumalikod siya mula sa siwang ng pinto at naglakad palayo, ang mga yapak ay walang ingay sa makapal na karpet. Bumalik siya sa kanyang sariling silid, sa guest room na mas malaki pa sa apartment na tinitirhan ng babae marahil at isinara ang pinto. Humarap siya sa malaking salamin sa dingding. Ang kanyang refleksyon ay tumitig pabalik, isang lalaking pagod na may mga matang naglalaman ng mga multo ng nakaraan. Nakita niya ang singsing sa kanyang daliri. Isang malamig, banyagang bigat. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinitingnan ang gintong simbolo ng kanyang pagkakakulong. Ito ang buhay na pinili niya, o mas tamang sabihin, ang buhay na hindi niya tinanggihan. Isang buhay na nakatali sa tungkulin, sa pangalan ng pamilya, sa mga anino ng isang pag-ibig na namatay. Ngayon, mayroon ng bagong elemento sa kanyang bilangguan, isang asawang binili. Isang babaeng umiiyak sa kabilang silid para sa isang kapatid na marahil ay hindi niya kailanman makikilala. Hinawakan niya ang gilid ng lababo, ang kanyang mga buko ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Isang pangako ang binitiwan niya sa kanyang sarili, isang mantra na ulit-ulitin niya hanggang sa ito ay maging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ito ang pinili mo, Marco, bulong niya sa sariling refleksyon, ang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Isang kasal na walang pag-ibig. Isang babaeng binayaran. Huwag na huwag kang magkakamaling makaramdam ng kahit ano para sa kanya. Dahil ang pag-aalaga, ang pagmamahal, iyon ang landas patungo sa pagkawasak. Minsan na siyang nagmahal ng buong buo. At ang resulta ay isang puntod at isang habambuhay na pagsisisi. Hindi na niya hahayaang maulit pa iyon. Kailanman. Nakatayo si Tina sa gitna ng isang walk-in closet na mas malaki pa sa buong apartment na kinalakhan niya. Ang mga hilera ng bestida, mga sutla, chiffon, at satin sa lahat ng kulay na maiisip, ay nakahanay na parang mga sundalo, bawat isa ay mas mahal pa marahil sa 6 na buwang sahod niya. Ang malambot na karpet sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila lumulunod sa kanyang mga lumang tsinelas. Ito ang silid ni Marco, ang kanilang silid, ayon sa papel, at ang lahat ng ito ay dapat sana ay sa kanya rin. Ngunit sa bawat paghinga niya, ang nararamdaman niya ay hindi pag-aari, kundi panghihimaso. Isa siyang magnanakaw sa paraiso. Isang oras na ang nakalipas mula nang kumatok si Manang Lydia sa kanyang pinto. Ma'am Tina, pinapasabi po ni Don Ricardo na magsisimula ang hapunan sa loob ng 1 oras. Ito po ang mga damit na ipinadala niya para sa inyo. Ang mga damit ay hindi lamang isang bestida. Ito ay 10 paper bags mula sa mga tatak na sa magasin niya lang nakikita. Ngayon, nakakalat ang mga ito sa ibabaw ng napakalaking kama na hindi niya nagawang higaan kagabi. Ang bawat isa ay isang pagsubok, isang paalala ng kanyang kakulangan. Paano siya pipili? Anong isusuot ng isang peking asawa sa kanyang unang opisyal na hapunan kasama ang pamilyang bumili sa kanya? Hinawakan niya ang isang simpleng itim na bestida na gawa sa seda. Ang tela ay napakalamig at napakalambot sa kanyang mga daliring sanay sa bigat ng mga tray at sa init ng mga plato. Agad niyang binitawan ito. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw na isa siyang impostor. Mas komportable pa siya sa kanyang uniforme kaysa sa alinman sa mga ito. Sa huli, pinili niya ang pinakasimple sa lahat, isang navy blue na bestida na maihabang hanggang tuhod at may mahabang manggas. Walang palamuti, walang kinang. Ligtas. Umaasa siyang sa pagiging simple nito, magiging invisible siya. Nais niyang lumubog na lamang sa mamahaling muebles ng mansyon at hindi mapansin. Nang tumingin siya sa salamin, isang estranghera ang tumingin pabalik. Ang bestida ay perpekto ang lapat, ngunit ang babaeng nakasuot nito ay halatang hindi komportable. Ang kanyang mukha ay maputla, at may mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata mula sa gabing walang tulog. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang simpleng pusod, tulad ng lagi niyang ginagawa. Ito lang ang tanging bagay na pamilyar sa kanya. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Bumukas ito at pumasok si Marco. Nakasuot ito ng isang dark gray suit, ang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras.
Ang presensya niya ay agad na pumuno sa silid, na nagpaliit sa espasyo at nagpahirap sa kanyang paghinga. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay dumiretso sa mga paper bags na nakakalat sa kama. Pinapababa na tayo ni Lolo, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ito ang unang beses na kinausap siya nito mula noong seremonya kahapon. Sige, mahinang sagot ni Tina, kinukuha ang isang maliit na clutch bag na kasama sa mga ipinadala. Wala siyang kahit anong mailalagay dito maliban sa kanyang lumang cellphone at sa bigat ng kanyang kaba. Ang paglakad nila mula sa silid patungo sa ingranding hagdanan ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay niya. Nagpauna si Marco, hindi man lang siya nilingon o hinintay. Ang distansya sa pagitan nila, halos 6 na talampakan, ay tila isang malalim na bangin. Bawat hakbang niya sa malamig na sahig na gawa sa marmol ay umalinggaw sa katahimikan, isang anunsyo ng kanyang hindi pagiging kabilang. Ang mga larawan ng mga ninuno ng mga De Villa na nakasabit sa dingding ay tila nakamasid sa kanya, mga mata ay mapanghusga. Narating nila ang paanan ng hagdanan, kung saan isang napakalaking pinto na gawa sa nara ang nakabukas, nagbubunyag ng pormal na silid-kainan. Ang silid ay naliligo sa malambot na liwanag mula sa isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay nakahanda na para sa 10 tao, ngunit 4 lamang na set ng mamahaling pinggan ang naroon. Ang kalansing ng mga kubyertos ay tila napakalakas sa kanyang pandinig. Nakatayo na sa tabi ng mesa si Don Ricardo, ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Sa kanyang kanan ay isang babae na sa tingin ni Tina ay kaedad ni Marco, may modernong gupit ng buhok at isang tunay na ngiti sa mga labi. Ngunit sa kaliwa ng Don, nakaupo na sa kabisera ng mesa, ay isang matandang babae na may buhok na perpektong nakakulot na kulay pilak at mga matang kasing talim ng yelo. Nakasuot ito ng isang bestidang may mataas na kwelyo at isang kwintas ng perlas na sumisigaw ng lumang yaman at hindi matitinag na otoridad. Sa isang iglap, alam ni Tina na ito ang reyna sa kahariang ito. Ito ang tunay na panganib. Marco, Tina, halikayo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay formal ngunit may bahid ng kasiyahan na para bang ipinagmamalaki ang isang bagong piyesa sa kanyang koleksyon. Lumapit si Marco at humalik sa pisngi ng babaeng nakangiti. Sofia, bati niya. Kuya, sagot ng babae bago bumaling kay Tina. Ang ngiti nito ay lumawak. So, you're Celestina. It's so nice to finally meet you. I'm Sofia. Inilahad nito ang kamay. Nagulat si Tina sa init ng pagbati. Ito ang unang tunay na kabaitan na natanggap niya sa bahay na ito. Tina na lang po, sabi niya habang tinatanggap ang kamay ni Sofia. Huwag ka nang magpo, Ate Tina. You're my sister-in-law now, nakangiting sabi ni Sofia. Ang salitang iate ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Tina, isang kurot ng pagiging kabilang na agad ding nilamon ng malamig na titig mula sa kabisera ng mesa. At ito naman ang lola namin, pagpapakilala ni Marco, ang kanyang boses ay naging mas formal. Si Doña Elvira de Villa. Marahang yumuko si Tina. Magandang gabi po, Senora, sabi niya, gamit ang pinakamagalang na salitang alam niya. Hindi bumati pabalik si Doña Elvira. Sa halip, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay nanunuri, na para bang isa siyang insektong nadikit sa isang mamahaling tela. Reyes, sabi ng matandang babae, hindi bilang isang tanong kundi isang pahayag. Ang paraan ng pagbigkas nito sa apelyido niya ay tila isang maruming salita. Anong pamilya ng mga Reyes ka nabibilang? Ang tanong ay isang patibong. Alam ni Tina. Wala po, Senora. Ang pamilya ko po ay simple lang. Ang tatay ko po ay isang karpintero at ang nanay ko naman po ay... Pinutol siya ni Doña Elvira sa isang malamig na kumpas ng kamay. Sapat na. Ang mensahe ay malinaw, hindi ka mahalaga. Maupo na kayo. Lumalamig na ang pagkain. Hinila ni Marco ang silya para kay Tina, isang kilos na halatang ginawa lang dahil sa presensya ng kanyang pamilya. Naupo si Tina, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Pakiramdam niya ay nasa isang interogasyon siya, at bawat kilos niya ay binabantayan. Ang hapunan ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng kalansing ng mga kubyerto sa mga plato. Ang pagkain, isang sopas,
isang salad, at isang pangunahing putahe na hindi niya mapangalanan, ay masasarap, ngunit ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang bibig. So, Tina, pagsisimula ni Doña Elvira, habang marahang hinihiwa ang kanyang steak. Saan ka nag-aral ng kolehiyo? Naramdaman ni Tina ang pagtingin ng lahat sa kanya. Hindi po ako nakapagtapos, Senora, sagot niya ng mahina. Kinailangan ko na pong magtrabaho pagkatapos ng high school. Ah, ganoon ba? Sabi ng matanda na may bahid ng panunuya sa boses. Nakakapanghinayang. Ang edukasyon ay napakahalaga. Ito ang naghihiwalay sa atin sa mga karaniwang tao. Naramdaman ni Tina ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang bawat salita ay isang sampal. Lola, saway ni Sofia na may pag-aalala sa boses. Maraming matatalinong tao na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ang mahalaga ay ang karanasan sa buhay. Sinubukan nitong itian si Tina, isang maliit na alyansa sa gitna ng digmaan. Ngunit hindi nagpatinag si Doña Elvira. At anong karanasan sa buhay ang mayroon ka, Hisha? Diretsong tanong nito kay Tina. Ang pagsisilbi ng pagkain sa mga taong katulad namin? Ang insulto ay direkta at brutal. Napayuko si Tina, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang plato. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na kumalat sa buong katawan niya. Wala siyang maisagot. Paano niya ipagtatanggol ang sarili ng hindi nagagalit? Paano siya lalaban sa isang digmaang wala naman siyang armas? Naghari ang isang tensyonadong katahimikan. Tumingin si Tina kay Marco, umaasa sa isang salita, isang kilos, isang tingin man lang ng pagtatanggol. Ngunit si Marco ay nakatingin lang sa kanyang sariling plato. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara na para bang wala siyang naririnig. Ang puso ni Tina ay lalong nanliit. Siyempre. Ano bang inaasahan niya? Isa lang siyang binayarang estranghera. Ang kanyang kahihiyan ay hindi problema ni Marco. Nang akala ni Tina ay sasabog na siya sa pinipigil na luha, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Lola. Ang boses ay kay Marco. Malamig. Matigas. She is my wife now. Itinaas ni Marco ang kanyang tingin mula sa plato at diretsong tumingin sa kanyang lola, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng sa matanda. That is all that matters. Hindi iyon isang mainit na pagtatanggol. Walang pagmamahal sa tono. Ito ay isang pahayag ng katotohanan, isang pagtatakda ng hangganan. Isang utos na huminto na. Naramdaman ni Tina ang paghinto ng pag-atake. Kahit si Doña Elvira ay bahagyang natigilan sa otoridad sa boses ng kanyang apo. Natahimik ang matanda, ngunit ang mga mata nito ay nangako ng marami pang laban na darating. Para kay Tina, ang mga salita ni Marco ay isang hindi inaasahang salbabida. Hindi siya nito iniligtas dahil sa pagmamalasakit. Iniligtas siya nito dahil pag-aari na siya nito ngayon, at ang insulto sa kanya ay insulto na rin sa pangalan nito. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit at hangal na butil ng pasasalamat ang sumibol. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na nagpaalam si Tina at bumalik sa silid. Ang pagod at tensyon ay bumalot sa kanya na parang isang mabigat na kumot. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, sa wakas ay nagpakawala ng isang hiningang kanina pa niya pinipigil. Gusto na lang niyang magkulong, magtago, at hintayin na matapos ang 5 taong ito. Naghahanda na siyang matulog nang may marahang katok sa pinto. Nag-atubili siyang buksan ito, iniisip na baka si Marco iyon. Ngunit nang buksan niya, si Sofia ang naroon, may dalang 2 tasa. Pasensya na sa lola ko, mahinang sabi ni Sofia, nag-aalok ng 1 tasa. Chamomile tea. Para makatulog ka ng mahimbing. Salamat, sabi ni Tina, tinanggap ang mainit na tasa. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Kailangan, giit ni Sofia. She can be a monster. But you handled yourself well. You're stronger than you look. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tina. Sinusubukan ko lang makaligtas. Nagtagal pa ng kaunti si Sofia, nagkwento tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa pamilya, musika, mga libro, mga lugar na gusto niyang puntahan. Sa loob ng ilang minuto, naramdaman ni Tina na para siyang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Nang makaalis na si Sofia, pakiramdam ni Tina ay medyo gumaan ang kanyang dibdib. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kama, nahagip ng kanyang tingin ang isang pamilyar na figura sa pasilyo,
si Doña Elvira, nakatayo sa dilim, nagmamasid. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ngumiti ang matanda. Hindi rin ito nagsalita. Ngunit bago ito tumalikod at maglakad palayo, dahan-dahan itong umiling, isang tahimik, ngunit napakalinaw na mensahe ng pagtanggi. Naiwan si Tina na nakatayo roon, ang mainit na tasa ng tsaa ay unti-unting lumalamig sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi iyon ang lamig na kanyang naramdaman. Ito ay ang lamig ng isang mas malalim na babala. Pagpasok niya sa kanyang silid, akmang isasara na ang pinto nang may pumigil dito. Bumukas itong muli at pumasok si Doña Elvira, isinara ang pinto sa likuran niya. Ang matamis na ngiti na ipinakita nito kanina sa hapagkainan ay ganap ng naglaho. Makinig ka sa akin, bata, sabi ng matanda, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Huwag mong isipin na dahil dinala ka rito ng apo ko, at binigyan ka ng apelyido niya, ay kabilang ka na. Isa ka lang solusyon sa isang problema. Isang pansamantalang ayos. Lumapit ito, ang mga mata ay nanlilisik na parang isang ahas. Alamin mo ang lugar mo, bata. Isa ka lang pansamantalang palamuti. At sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal dito. Sa mga salitang iyon, tumalikod ang matanda at lumabas ng silid. Iniwan si Tina na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng isang deklarasyon ng digmaan. 2:00 ng madaling araw. Ang buong mansyon ay nalulukuban ng isang malalim at mabigat na katahimikan, isang katahimikang karaniwang nagbibigay ng kapayapaan kay Marco. Ngunit hindi ngayong gabi. Pabalik-balik siya sa kanyang silid, ang isipan ay isang magulong karagatan. Ang hapunan kanina ay isang perpektong paglalarawan ng kanyang buhay, isang palabas na puno ng tensyon, mga hindi sinasabing salita, at mga obligasyong hindi niya matatakasan. Ang pagtatanggol niya kay Tina, kung matatawag man itong pagtatanggol, ay hindi dahil sa anumang pagmamalasakit. Ito ay isang kilos ng pag-aangkin. Isang paalala sa kanyang lola na si Tina, sa ayaw man niya o sa gusto, ay isang Devilla na ngayon. Ang kahihiyan nito ay kahihiyan niya. Ngunit ang pag-amin sa katotohanang iyon ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Napatigil siya sa paglalakad. Isang imahe ang pilit na pumapasok sa kanyang isipan, isang imaheng sinubukan niyang burahin mula pa kagabi. Si Tina, nakatalikod, ang mga balikat ay nanginginig habang bumubulong sa isang litrato. Miguel, kapatid ko. Napailing si Marco, pilit na iwinawaksi ang alaala. Bakit niya iyon iniisip? Ang mga dahilan ng babae ay hindi niya problema. Humiga siya sa kama, ipinikit ang mga mata, at hinintay ang pagdating ng antok. Ngunit sa halip na antok, ang dumating ay ang dati niyang demonyo. Ang nakabibinging tunog ng nababasag na salamin. Ang amoy ng goma at gasolina. Ang huling, takot na sigaw ni Isabela. Ang kanyang pangalan sa mga labi nito. Bigla siyang napabangon, ang kanyang hininga ay habol, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang pawis ay namuo sa kanyang noo. Palagi itong bumabalik. Ang bangungot ay hindi na kailanman nagbago, at ang sakit ay hindi na kailanman nabawasan. Tumayo siya, alam na hindi na siya makakatulog pa. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niya ng kahit anong makapagtataboy sa mga multo. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at lumabas sa pasilyo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa matataas na bintana. Habang naglalakad siya patungo sa hagdanan, napadaan siya sa silid kung saan tumutuloy si Tina. Ang pinto ay nakasara ng mahigpit, walang anumang liwanag na nagmumula sa ilalim nito. Mabuti. Mas mabuti nang hindi niya ito makita. Bumaba siya sa kusina, ang kanyang mga paa ay pamilyar sa bawat baitang ng hagdan. Ang kusina ng mansyon ay kasing laki ng isang maliit na restaurant, puno ng stainless steel na kagamitan at mga marmol na countertop. Kumuha siya ng isang baso at sinalinan ito ng malamig na tubig mula sa dispenser. Habang umiinom, napatingin siya sa labas, sa malawak na hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. At doon, sa may balkonahe na nakakabit sa kusina, nakita niya ito. Isang figura. Nakatayo sa dilim, nakatalikod sa kanya. Si Tina. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa malayo. Nakasuot ito ng isang simpleng puting t-shirt at pajama pants, malayo sa mamahaling bestida na suot nito kanina. Sa isang iglap, hindi ito si Celestina Devilla, ang peking asawa.
Ito lang si Tina, isang babaeng hindi makatulog sa isang gabing puno ng bituin. Akmang tatalikod na si Marco, iiwasan ang anumang interaksyon nang makita niyang itinaas nito ang isang cellphone sa kanyang tainga. Nagsimula itong magsalita at kahit hindi niya marinig ang eksaktong mga salita, ang tono ng boses nito, isang halo ng pag-aalala at pakiusap, ay tumago sa salamin at umabot sa kanya. Dahil sa isang kuryosidad na hindi niya mapigilan, dahan-dahan siyang lumapit sa pintong salamin na patungo sa balkonahe. Maingat niyang binuksan ito ng bahagya, sapat lang para marinig ang usapan nang hindi siya napapansin. Opo, Nurse Carmela, naiintindihan ko po, sabi ni Tina, ang boses ay nanginginig. Pero kumusta po siya? Kumakain po ba siya? Hindi po ba siya masyadong nalulungkot? Isang mahabang katahimikan ang sumunod habang nakikinig ito sa kausap sa kabilang linya. Nakita ni Marco ang pagtango nito, ang paghawak nito sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan ang sariling puso na gumuho. Yung bayad po sa ospital. Natanggap niya na po ba? Sinabi po kasi sa akin na naayos na daw po. Muli, katahimikan. Opo, salamat po sa Diyos. Pero nurse, yung para po sa operasyon sapat na po ba talaga iyon? Sabi po kasi ng doktor, baka may mga karagdagang gastos pa. Kailangan ko lang pong malaman para mapaghandaan ko po. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Operasyon. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Alam niyang may sakit ang kapatid nito, ngunit hindi niya alam kung gaano ito kalala. Critical pa rin po ba? Narinig niyang tanong ni Tina, ang boses ay halos mabasag na. Gaano po katagal ang kailangan naming hintayin para sa donor? Donor. Ang salitang iyon ang nagpabagsak sa lahat ng natitirang pader ni Marco. Hindi ito isang simpleng operasyon. Isang heart transplant. Ang batang iyon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Hindi po. Wala na po kaming pera, narinig niyang sabi ni Tina, at sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lahat ng naipon ko naubos na po. Kaya po ako napunta rito. Ginagawa ko po ang lahat, nurse. Para sa kanya. Pakisabi po kay Miguel na mahal siya ni ate. At huwag siyang bibitaw. Pakiusap. Doon na tuluyang naputol ang boses ni Tina. Ibinaba nito ang telepono, ngunit nanatili itong nakataas sa kanyang kamay, nanginginig. Yumuko ito at sumandal sa rehas ng balkonahe. Ang mga balikat ay nagsimulang mag-alsa baba sa mga tahimik na hikbi. Hindi gumalaw si Marco. Hindi siya makagalaw. Sa loob ng ilang minuto, ang babaeng itinuring niyang isang sakim at oportunistang estranghera ay nagkaroon ng mukha, ng kwento, ng isang pusong dumudurugo. Ang kanyang paghihirap ay hindi isang palabas. Ito ay totoo. At ang bigat nito ay halos maramdaman niya mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kontrata, ang kasal, ang pagtitiis sa kanyang lola, lahat ay may isang napakalinaw at desperadong dahilan. Isang dahilan na walang kinalaman sa karangyaan o kapangyarihan. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito pagkasuklam. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang paggalang na hindi niya inaasahan. At sa ilalim nito, isang kurot ng pagkakasala. Habang siya ay nagagalit sa pagkawala ng kanyang kalayaan, ang babaeng ito ay ipinagbiliang sa kanya para iligtas ang isang buhay. Dahan-dahan at walang ingay, isinara niyang muli ang pinto, at tumalikod bago pa man siya makita nito. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit ang katahimikan ngayon ay iba na ang kahulugan. Hindi na ito payapa. Ito ay puno ng mga lihim na tinig mula sa gabi, puno ng bigat ng sakripisyo ng isang babaeng halos hindi niya kilala. Kinabukasan, maagang pumasok si Marco sa kanyang opisina sa De Villa Tower sa Makati. Ngunit bago niya tiningnan ang mga ulat ng stock market o ang mga email mula sa mga board member, mayroon siyang isang ginawa. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono at tinawagan ang numero ng kanyang personal na financial director. Renato, sabi niya, ang boses ay mahinahon at may otoridad. Good morning, Sir Marco. May ipapagawa ako sa iyo. Confidential ito. Yes, sir. Ano po iyon? Nag-alinlangan si Marco ng isang segundo.
Ngunit ang imahe ni Tina na umiiyak sa balkonahe ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Gusto kong alamin mo ang lahat ng outstanding medical bills ng isang pasyente sa Lucas. Ang pangalan ay Miguel Reyes, utos niya. At pagkatapos, bayaran mo lahat. Gamitin mo ang personal funds ko, hindi ang sa kumpanya. At gawin mo ito sa ilalim ng De Villa Family Office. Walang partikular na pangalan. Maliwanag? Yes, sir. Maliwanag po. Ibinaba ni Marco ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa magulong tanawin ng syudad. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro dahil sa konsensya. O siguro dahil sa isang bagay na hindi pa niya handang pangalanan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang babaeng iyon, si Celestina Reyes, ay higit pa sa isang binayarang asawa. At ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bangungot. Hapon na nang makatanggap siya ng isang galit na text message mula kay Sofia. Kuya, anong ginawa mo? Galit na galit si Ate Tina. Papunta siya dyan sa opisina mo. Bago pa man siya makapag-reply, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Tina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong magpakita ng emosyon maliban sa takot at kalungkutan. Sa kamay nito, hawak nito ang isang piraso ng papel, isang resibo mula sa ospital. Inihagis niya ito sa mesa ni Marco. Ano ito? Tanong ni Tina, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Isang paraan para lalo akong kontrolin? Para ipamukha sa akin na pagmamay-ari mo ako. Ang galit na nag-aalab sa dibdib ni Tina ay parang isang apoy na nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang lalaking ito sa sarili niyang teritoryo. Ang kanyang paglalakbay patungo sa De Villa Tower, ang takot na naramdaman niya sa pagdaan sa mga gwardiya at sa pagpasok sa napakaluwag na opisina, ay pansamantalang natabunan ng isang matinding damdamin. Ang pakiramdam na ginawa siyang isang kawawang pulubi. Nakatayo si Marco sa likod ng kanyang malaking mesa, hindi nagulat, hindi natinag sa kanyang pagsugod. Ang kalmadong ekspresyon sa mukha nito ay lalo lang nagpasiklab sa kanyang galit. Ang pera ba talaga ang solusyon sa lahat ng bagay para sa inyo? Patuloy ni Tina, ang boses ay nanginginig. Kapag may problema, maghagis lang ng pera. Kapag may nagdurusa, bayaran na lang para tumahimik. Ito ba yung sinasabi mong pag-aari? Na kahit ang pag-aalala ko sa kapatid ko, kailangan mong angkinin? Sa bawat salita, lumalapit siya sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang resibo ng ospital ay nasa gitna nila, isang puting bandera ng kanyang kahihiyan. Hindi agad sumagot si Marco. Tinitigan lang siya nito, ang mga mata ay nanunuri, na para bang sinusubukan nitong basahin ang isang bagay sa ilalim ng kanyang galit. Nang magsalita ito, ang boses niya ay mahinahon, walang bahid ng pagtatanggol o pagkainis. He's your brother, simpleng sabi nito. He needs it, see. Ang simpleng pangungusap na iyon, na binigkas ng walang anumang palamuti, ang biglang nagpatigil sa nag-aapoy na galit ni Tina. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Inaasahan niya ang pagwawalang bahala, ang pag-amin na ito ay bahagi ng kasunduan, o kahit ang pagkainis. Ngunit ang mga salitang iyon, kapatid mo siya. Kailangan niya iyon, ay walang anumang panunumbat. Ito ay isang pahayag ng isang katotohanang hindi maikakaila. Natigilan si Tina. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumagsak. Ang galit ay napalitan ng isang nakakalitong damdamin. Pero hindi ito kasama sa usapan, mahinang sabi niya. Ang usapan ay ang kasal, ang pagpapanggap. Ito ay iba. Ang usapan ay poprotektahan ko ang mga pangangailangan mo bilang asawa ko, sagot ni Marco, iniikutan ang mesa at lumalapit sa kanya. Ang kapatid mo ay isang malaking bahagi ng buhay mo. Ang kanyang kapakanan ay konektado na sa akin ngayon. Huminto ito sa kanyang harapan, mas malapit kaysa sa dati. Hindi ito para kontrolin ka, Tina. Ito ay para alisin ang isang balakid para magawa mo ang papel mo nang walang masyadong iniisip. Ang kanyang paliwanag ay lohikal at malamig, tulad ng isang transaksyon sa negosyo. Ngunit sa ilalim nito, naramdaman ni Tina ang isang bagay na iba. Narinig niya ang mga hindi sinasabing salita, narinig kita kagabi. Nakita ko ang pagdurusa mo. Napayo ko siya. Ang hiya ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang dahilan. Nahiya siya sa kanyang naging pagsabog.
Salamat, halos pabulong niyang sabi. Pero sana kinausap mo muna ako. Pakiramdam ko kasi wala akong anumang kontrol sa sarili kong buhay. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tina na hindi lang sila isang amo at isang empleyado, o isang mayaman at isang mahirap. Sila ay dalawang taong nakatali sa isang kakaibang sitwasyon, parehong may sariling pasan-pasan. Ang pangyayaring iyon sa opisina ni Marco ay naging isang hindi nakikitang linya na kanilang tinawid. Walang nagbago sa kanilang formal na pakikitungo, ngunit mayroong isang bagong kamalayan sa pagitan nila. Si Marco ay nanatiling malamig at malayo, ngunit wala na ang matalim na pagwawalang bahala sa kanyang mga mata. At si Tina, sa kabila ng patuloy na takot at pag-iingat, ay nagsimulang makita ang lalaki sa likod ng maskara, isang lalaking puno ng sariling mga pighati. Makalipas ang isang linggo, inanunsyo ni Don Ricardo sa isang almusal na kailangan nilang dumalo sa isang mahalagang charity ball. Ito ang unang opisyal na paglabas ninyo bilang mag-asawa, sabi ng matanda, ang mga mata ay nakatuon sa kanila. Ang lahat ay magmamasid. Kailangan ninyong maging kapanipaniwala. Ang ideya ay nagdulot ng isang pamilyar na kaba sa dibdib ni Tina. Isa na namang palabas. Isa na namang gabi ng pagpapanggap. Ngunit sa pagkakataong ito, si Sofia ang naging kakampi niya. Huwag kang mag-alala, Ate Tina, bulong ni Sofia habang tinutulungan siyang maghanda sa gabi ng ball. Ako ang bahala sa'yo. Dinala siya ni Sofia sa pinakamagaling na stylist ng Maynila. Inayusan siya, minakupan, at binihisan ng isang napakagandang ball gown na kulay emerald green. Ang bestida ay simple ngunit elegante, na bumagay sa kanyang balat at nagbigay sa kanya ng isang kumpiyansang hindi niya kailanman naramdaman. Nang bumaba siya sa hagdanan, naghihintay na si Marco sa ibaba. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na tuksedo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tina na natigilan ito ng bahagya nang makita siya. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata, isang bahagyang pagbuka ng kanyang mga labi. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito, pinalitan ng karaniwang blankong ekspresyon. You look acceptable, sabi lang nito, bago inilahad ang kanyang braso. Ang ballroom ng hotel ay mas marangya pa kaysa sa Grand Emperador. Ang mga ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas ng mga bisita. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Ginampanan ni Tina ang kanyang papel. Ngumiti siya. Tumango siya sa mga taong ipinakikilala sa kanya. Idinikit niya ang sarili kay Marco na para bang siya ang kanyang anino. Ngunit ang pinakakinatatakutan niyang bahagi ay dumating, ang sayawan. Nang tumugtog ang isang mabagal na waltz, hinila siya ni Marco papunta sa gitna ng dance floor. Ang isang kamay nito ay marahang pumulupot sa kanyang baywang, habang ang isa naman ay kinuha ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tumago sa kanyang guwantes, nagpapadala ng isang kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Nagsimula silang gumalaw sa saliw ng musika, ang kanilang mga katawan ay magkalapit. Ang bango ng mamahaling pabango ni Marco ay pumuno sa kanyang pang-amoy. Napakailang. Napakadelikado. Relax, bulong ni Marco, ang kanyang hininga ay mainit malapit sa kanyang tainga. You're too stiff. They're watching us. Sinusubukan ko, sagot ni Tina, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Ipinako niya ang kanyang tingin sa dibdib nito. Isipin mo na lang na wala sila rito, sabi ni Marco, sa isang boses na mas malambot kaysa sa karaniwan. Isipin mo na lang na kailangan mo lang tapusin ang isang kanta. Ang payo ay simple, ngunit may epekto ito. Dahan-dahang nag-relax ang mga balikat ni Tina. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at makinig sa musika. Ngunit ang tibok ng puso ni Marco sa ilalim ng kanyang palad ay mas malakas pa kaysa sa violin. Sometimes, wish I could just disappear, biglang sabi ni Marco, ang boses ay halos isang bulong, na para bang hindi niya sinasadyang sabihin iyon ng malakas. Ang biglaang pag-amin ay nagpagulat kay Tina. Tumingala siya at sa wakas ay sinalubong ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom, nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang bakas ng kalungkutan, isang pagod na hindi kayang itago ng anumang sweet o kayamanan. I know the feeling, mahinang sagot ni Tina, at sa pagkakataong ito ay totoo. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Isang bagay ang nag-iba sa mga mata ni Marco. Isang pagkilala. Isang pag-unawa. At sa gitna ng sayawan, sa harap ng daan-daang tao, isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Hindi ito isang pilit na ngiti para sa mga manonood. Ito ay totoo. Bilang tugon, naramdaman ni Tina ang sarili niyang mga labi na bumubuo ng isang ngiti. Isang tunay, hindi pinilit na ngiti. Sa isang maikling sandaling iyon, hindi sila si Marco de Villa at ang kanyang binayarang asawa. Sila ay dalawang tao lamang, nakahanap ng isang segundo ng kapayapaan sa gitna ng isang magulong mundo na pinag-iisa ng isang sayaw sa ilalim ng buwan. Nang matapos ang kanta, hindi sila agad bumitaw. Nanatili silang nakatayo roon ng isang segundo pa, ang musika ay humina sa kanilang paligid. Ang sandali ay marupok, isang bula ng sabon na anumang oras ay maaaring pumutok. At pumutok nga ito. Nang maghiwalay sila at akmang babalik na sa kanilang mesa, isang pamilyar na boses ang pumutol sa hangin, isang boses na kasing tamis ng lason. Marco, darling. Napahinto si Marco na parang tinamaan ng kidlat. Dahan-dahan siyang lumingon at kasunod niya si Tina. Nakatayo roon, sa gilid ng dance floor, ay isang babaeng napakaganda, nakasuot ng isang pulang bestida na tila nagliliyab. Ang kanyang mga mata, matalas na parang kutsilyo, ay nakapako kay Marco, bago dahan-dahang lumipat at sinuri si Tina mula ulo hanggang paa, na maihalong paghamak. I'm back. Si Clara Montesillo. Ang babaeng nag-iwan kay Marco sa altar ng kahihiyan. Ang multo mula sa nakaraan ay nagbalik na. Ang boses ni Clara ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa isipan ni Marco, isang silid na puno ng mga alaala, pangako, at sakit. Ang init na nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib kanina, habang kasayaw si Tina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na lamig. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi ilang sandali lang ang nakalipas ay naging isang tuwid at matigas na linya. Clara, sabi niya, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang banyagang salita. Anong ginagawa mo rito? Lumakad si Clara palapit, ang kanyang mga balakang ay umuugoy sa bawat hakbang. Binaliwala niya si Tina na parabang isa itong hangin. Ang kanyang mga mata, na puno ng isang mapaglarong kumpiyansa, ay nakatuon lamang kay Marco. What? Hindi mo ba ako na-miss, darling, sabi niya, ang boses ay isang malambing na bulong. Narinig kong may party. Alam mo naman, I can never resist a good party. Lalo na kung nasaan ka. Hinawakan ni Clara ang braso ni Marco, isang kilos na sobrang pamilyar at mapang-angkin. Naramdaman ni Marco ang bahagyang pag-atras ni Tina sa kanyang tabi. Hindi niya ito tiningnan, ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa enerhiya nito, ang paglaho ng munting kislap na nakita niya kanina sa dance floor. Umalis ka, Clara, mariing sabi ni Marco, dahan-dahang inaalis ang kamay nito sa kanyang braso. Wala kang ginagawa dito. Isang kunwaring kalungkutan ang dumaan sa mukha ni Clara. Ganoon ba? Pero inimbitahan ako ng lola mo. Sinabi niya na siguradong matutuwa kang makita ako. Itinaas niya ang kanyang tingin at ngumiti sa isang direksyon. Sinundan ni Marco ang tingin nito at nakita ang kanyang lola, si Doña Elvira, na nakatayo sa di kalayuan, nagmamasid na may isang matagumpay na ngiti. Siyempre, ang kanyang lola. Ito ay isang planadong pag-atake. Well, nagkamali siya, malamig na sagot ni Marco. Hinawakan niya ang siko ni Tina, isang kilos na parehong nagbigay ng katiyakan dito at nagsilbing isang malinaw na mensahe kay Clara. Uuwi na kami. Halika, Tina. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Clara. Hinila niya si Tina palayo sa eksena, palayo sa mga mapanuring mata ng mga tsismoso, at palabas ng ballroom. Ang biyahe pa uwi ay nalulukuban ng isang mas mabigat na katahimikan kaysa dati. Hindi na ito ang komportableng katahimikan na nagsimulang mamuo sa pagitan nila, kundi isang pader ng yelo na muling itinayo ni Marco sa kanyang paligid. Ang pagbabalik ni Clara ay parang pagbubukas ng isang lumang sugat. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ng mga de Villa ay naging isang entablado para sa isang masalimuot na dula na isinulat ni Doña Elvira, at si Clara ang bida. Bigla na lang darating si Clara sa mansyon para sa tanghalian, dala-dala ang paboritong pagkain ni Marco mula sa isang restaurant na madalas nilang puntahan noon.
Naalala ko lang kung gaano mo ito kagusto, sasabihin niya, habang inilalapag ang pagkain sa mesa, na may isang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Tina ay upo lang doon, tahimik, isang hindi nakikitang anino sa sarili niyang pamamahay. Isang hapon, habang naglalakad si Marco sa pasilyo, nakita niya si Clara at ang kanyang lola sa music room. Tinutugtog ni Clara ang isang pamilyar na himig sa piano, isang kantang madalas niyang kantahin para sa kanya. Ang musika ay gumising sa mga multo, sa mga alaala ng mas masayang panahon, bago pa ang lahat ay naging komplikado, bago pa ang trahedya. Alam mo, Marco, sabi ni Doña Elvira, napansin ang kanyang pagdating. Si Clara ang palaging nagdadala ng musika at buhay sa bahay na ito. Isang bagay na matagal na nating hindi narinig. Ang diin sa matagal na ay isang direktang patama kay Tina, na ang presensya ay tahimik at halos hindi maramdaman. Ang pinakamasakit ay nang sinadya ni Clara na magdala ng isang album ng mga lumang litrato. Sa sala, sa harap ni Don Ricardo at Doña Elvira, binuklat niya ang mga pahina. Naroon ang mga litrato nila ni Marco noong mga teenager pa sila, sa isang beach trip, sa isang prom, sa isang Christmas party ng pamilya. Tingnan mo ito, Tito Ricardo, sabi ni Clara, itinuturo ang isang litrato. Ito yung araw na nanalo si Marco sa kanyang unang karera ng kotse. Napakasaya natin noon. Ang salitang tikotse ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Marco. Bigla, ang imahe ni Clara sa litrato ay naglaho, at napalitan ng mukha ni Isabela, nakangiti, ang hangin ay nililipad ang kanyang buhok habang sila ay nasa biyahe. Ang sakit at pagkakasala ay bumalik ng buong tindi, na halos hindi siya makahinga. Itigil mo na yan, sabi niya, ang boses ay garalgal. Tumayo siya at umalis, hindi na makayanan ang pagpapahirap. Nagkulong siya sa kanyang opisina sa bahay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pagbabalik ni Clara ay hindi lang tungkol kay Clara. Ito ay tungkol sa paggising sa lahat ng kanyang mga demonyo. Si Clara ay kumakatawan sa panahon bago ang aksidente, ang panahon kung kailan siya ay masaya at walang muwang. At ang presensya nito ngayon ay isang malupit na paalala sa lahat ng nawala sa kanya, lalo na si Isabela. Si Isabela, ang kanyang unang pag-ibig. Ang babaeng dapat sana ay asawa niya. Ang babaeng namatay dahil sa kanya. Ang bigat ng pagkakasala ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Paano siya magpapatuloy? Paano siya magiging masaya, kahit sa isang peking kasal, kung ang multo ni Isabela ay palaging nagmamasid? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, napansin niya ang isang pagbabago sa labas ng kanyang bintana. Sa isang sulok ng malawak na hardin, sa isang bahagi na matagal nang napabayaan, may isang taong nagtatrabaho. Si Tina. Nakayuko ito, nakaluhod sa lupa, maingat na nag-aalis ng mga damo sa paligid ng ilang mga halaman. Nagtatanim ito. Sa loob ng ilang araw na pananakop ni Clara sa mansyon, si Tina ay tahimik na lumikha ng sarili niyang munting santuwaryo. Isang maliit na hardin. Pinanood siya ni Marco mula sa bintana. Ang paraan ng pag-aalaga nito sa mga halaman, marahan, mapagtiyaga, ay nagdulot ng isang kakaibang kapayapaan sa kanyang magulong isipan. Sa gitna ng lahat ng ingay at drama na dala ni Clara, si Tina ay tahimik na lumilikha ng buhay. Hindi ito nakikipag-away. Hindi ito nakikipagkumpetensya. Naghahanap lang ito ng isang maliit na espasyo kung saan maaari siyang huminga. Isang matinding pagnanais na protektahan ito ang biglang sumibol sa puso ni Marco. Protektahan ito mula kay Clara. Protektahan ito mula sa kanyang lola. Protektahan ito mula sa sarili niyang magulong nakaraan. Kinagabihan, hindi na niya matiis. Pumasok siya sa silid nito. Si Tina, na nagbabasa ng isang libro sa kama, ay nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, isinara ang pinto sa likuran niya. Tungkol saan, tanong ni Tina, ang boses ay maingat. Hindi siya direktang sumagot. Lumapit siya at naupo sa isang silya sa tapat ng kama. Ang hardin, sabi niya. Maganda. Nagulat si Tina sa kanyang sinabi. Salamat. Para lang may magawa. Nakakabagot kasi kung palaging nasa loob lang ng bahay. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sabi ni Marco. Gusto ko lang sabihin na huwag mong pansinin si Clara. Huwag mong pansinin ang lola ko. Alam ko kung anong sinusubukan nilang gawin.
Tumingin si Tina sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya masabi. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Napabuntong hininga si Marco. Ito na ang sandali ng katotohanan. Dahil ang kasal na ito, kahit na isang kasunduan lang, ay isang kasunduan sa pagitan nating dalawa. Hindi kasama sila. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi ko hahayaan na saktan kanila. Ang mga salita ay lumabas ng mas totoo kaysa sa inaasahan niya. At sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Tina, isang kislap ng pag-asa, isang kahinaan na nagpapakita ng tiwala. Ngunit ang sandaling iyon ay nasira nang mapansin ni Tina ang isang bagay sa mesa sa tabi ng kama ni Marco. Isang lumang libro na madalas basahin ni Marco kapag hindi siya makatulog. Bahagya itong nakaawang. Dahil sa kuryosidad, tumayo si Tina at lumapit dito. Ano ito? Bago pa man siya mapigilan ni Marco, kinuha niya ang libro. Isang litrato ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina nito. Isang lumang, bahagyang kupas na litrato. Pinulot ito ni Tina mula sa sahig. Nasa litrato si Marco, mas bata, mas masaya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. At sa tabi niya, nakayakap sa kanyang braso, ay isang napakagandang babae na may mahabang buhok at isang iting kasing liwanag ng araw. Hindi ito si Clara. Sino siya? Tanong ni Tina, ang boses ay halos isang bulong. Nanigas si Marco. Ang lahat ng hangin ay tila naubos sa silid. Pumasok siya sa silid na ito para protektahan si Tina, ngunit sa isang iglap, siya mismo ang nagbukas ng pinto sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Tumingala si Tina mula sa litrato, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at isang nagsisimulang sakit. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco, ang pagkawala ng kulay, ang pagdaan ng matinding pighati. Marco, muling tanong niya. Hindi makasagot si Marco. Ang pangalan ni Isabella ay isang sagradong salita na hindi niya kayang bigkasin. At ang pagtingin sa sakit at pagkalito sa mga mata ni Tina ay mas masahol pa kaysa sa anumang sigaw o akusasyon. Dahil sa tingin na iyon, nakita niya ang isang masakit na katotohanan. Ang babaeng ito, ang kanyang peking asawa, ay nagsisimula ng magkaroon ng tunay na damdamin para sa kanya. At siya ang dudurog dito. Ang puting pader ng ospital ay tila lumiliit, unti-unting yumayakap sa kanya sa isang malamig na paraan. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. 3 oras na. 3 oras na mula nang ipasok si Miguel sa operating room. 3 oras na ng paglalakad-lakad, pag-upo, pagtayo, at pagdarasal sa maliit na waiting area sa labas ng cardiac wing. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ng mahigpit ang isang maliit na rosaryo na ibinigay sa kanya ni Manang Lydia bago siya umalis ng mansyon. Para sa iyo at kay Miguel, sabi ng matanda, ang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Si Sofia ay nasa tabi niya, tahimik na nag-aalok ng suporta. Ang kanyang presensya ay isang munting init sa gitna ng nagielong takot ni Tina. Ngunit si Marco wala siya. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing nakita niya ang litrato, isang pader na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati ang muling itinayo ni Marco sa pagitan nila. Hindi nito sinabi kung sino ang babae sa litrato. Kinuha lang nito ang larawan mula sa kanyang mga kamay, ang mukha ay isang maskara ng sakit at umalis ng walang imik. Mula noon, halos hindi na niya ito nakikita. At ngayon, sa pinakamahalagang araw ng buhay ng kanyang kapatid, wala siya. Ano bang inaasahan mo, Tina? Tanong niya sa sarili. Isa lang itong kasunduan. Ngunit ang kirot sa kanyang puso ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang kirot ay hindi lang dahil sa takot para kay Miguel. Ito ay dahil sa isang pag-asang umusbong at ngayon ay unti-unting namamatay. Gusto mo ng kape, Ate Tina? Malumanay na tanong ni Sofia, pinuputol ang kanyang pag-iisip. Umiling lang si Tina. Salamat, Sofia. Okay lang ako. Ngunit hindi siya okay. Ang bawat minuto ay isang pagpapahira. Marco Alejandro de Villa. Ito na ang ebidensya, Marco. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang boses ni Don Ricardo ay matigas na parang bato. Inilapag nito sa mesa ng conference room ng De Villa Tower ang isang folder. Sa loob, mga kopya ng mga email at mga text message.
Mga mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero na naglalaman ng mga kumpidensyal na impormasyon tungkol sa kanilang planong pag-takeover sa Rivas Corporation. At ang mga mensaheng iyon ay ipinadala sa isang ehekutibo ng Rivas. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Marco, kahit na may masamang kutob na siya. Ang numero ay na-trace namin sa isang burner phone, sabi ni Doña Elvira, na nakaupo sa tabi ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. At ang teleponong iyon, idinagdag niya, inilalabas ang isang maliit na plastic bag na mailamang isang murang cellphone, ay nakita ng isa sa mga hardinero itinapon sa mga halamanan sa likod ng mansyon. Tinitigan ni Marco ang telepono. At pagkatapos, tiningnan niya ang huling piraso ng ebidensya sa folder, isang security footage. Isang malabong kuha mula sa isang kamera sa hardin. Ipinapakita nito ang isang babae, nakatalikod, na may itinapon sa bahaging iyon ng hardin. Ang babae ay nakasuot ng simpleng damit pambahay. Ang babae ay may pamilyar na tindig. Ang babae ay si Tina. Tingnan mo, apo, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay puno ng kunwaring awa. Sinabi ko na sa iyo. Ang mga taong tulad niya, ang mga desperadong tao, hindi sila mapagkakatiwalaan. Siguradong binayaran siya ng mga Rivas. Pera lang ang katapat niya. Kasabay ng kanyang mga salita, pumasok si Clara sa silid. Marco, darling, narinig ko ang nangyari, sabi niya, lumalapit at hinahawakan ang kanyang balikat. I'm so sorry. Alam kong sinubukan mong magtiwala sa kanya. Ang buong eksena ay isang perpektong bitad. Ang kanyang lolo, ang kanyang lola at si Clara. Lahat sila ay nagtutulungan para idiin si Tina. Ang ebidensya ay nakalatag sa kanyang harapan, solid, lohikal at mapanira. Ang lahat ng kanyang paunang paghusga tungkol kay Tina, na isa itong oportunista, na pera lang ang habol nito, ay tila nagkakatotoo. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga papel at ang malabong video, hindi iyon ang nakikita ng kanyang isipan. Ang nakikita niya ay si Tina na umiiyak sa balkonahe para sa kanyang kapatid. Ang nakikita niya ay ang galit at dignidad sa mga mata nito nang harapin siya nito sa kanyang opisina, ipinaglalaban ang kanyang karapatan na mag-alala. Ang nakikita niya ay ang pag-aalaga nito sa isang napabayaang hardin, lumilikha ng ganda sa gitna ng kaguluhan. Ang nakikita niya ay ang paraan ng pagtingin nito sa kanya habang sila ay sumasayaw, isang tingin na puno ng pag-asa at isang nagsisimulang pagtitiwala. Ang nakikita niya ay ang sakit sa mga mata nito nang makita nito ang litrato ni Isabela, isang sakit na hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Naniniwala ba talaga kayo dito? Tanong ni Marco, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpatahimik sa kanilang lahat. Marco, ang ebidensya, pagsisimula ni Don Ricardo. Ang ebidensya ay maaaring manipulahin, putol ni Marco, tumatayo. Ang mga text message ay maaaring pekin. Ang isang malabong video ay hindi patunay ng anuman. Ngunit ang karakter ng isang tao iyon ay hindi kayang itago ng matagal. Naglakad siya palapit sa bintana, tinitingnan ang syudad sa ibaba. Ang kanyang puso ay dumadagundong, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ito ay dahil sa katiyakan, hindi sa takot o pagkakasala. Kailangan niyang pumili. At sa wakas, alam na niya kung ano ang kanyang pinipili. Humarap siya sa kanila, sa kanyang lolo na nagturo sa kanya ng tungkulin, sa kanyang lola na nagturo sa kanya ng kawalan ng tiwala, at kay Clara na kumakatawan sa isang nakaraang hindi na niya maaaring balikan. Naniniwala ako sa kanya, deklara niya. Ang mga salita ay simple, ngunit ito ang pinakamakatotohanang bagay na sinabi niya sa loob ng mahabang panahon. Naniniwala ako kay Tina. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang mukha ni Doña Elvira ay nagpakita ng hindi makapaniwalang galit. Si Clara ay natigilan. Kahit si Don Ricardo ay tila nagulat sa bigat ng kanyang desisyon. Marco, huwag kang maging tanga, sigaw ni Doña Elvira. Dahil lang sa ilang buwan ninyong pagsasama, mas pinaniniwalaan mo na siya kaysa sa sarili mong pamilya. Hindi ito tungkol sa tagal ng panahon, Lola, sagot ni Marco, ang kanyang tingin ay matatag. Ito ay tungkol sa kung ano ang nakita ko. Nakita ko ang isang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanyang kapatid. Nakita ko ang isang babaeng mas may dignidad sa kanyang pagiging mahirap kaysa sa marami sa atin dito sa ating kayamanan. At hindi ako naniniwala na ang babaeng iyon ay isang taksil.
Sa mga salitang iyon, kinuha niya ang kanyang susi at cellphone sa mesa at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Don Ricardo. Huminto si Marco sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Sa lugar kung saan ako dapat naroroon, sabi niya. Sa tabi ng asawa ko. Celestina Tina Reyes. Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Tumingala si Tina, inaasahang makita si Sofia. Ngunit hindi si Sofia ang naroon. Si Marco. Nakatayo siya sa kanyang harapan, ang kanyang damit ay bahagyang gusot, ang kanyang hininga ay habol na para bang tumakbo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Tina dati, isang halo ng pag-aalala, pagsisisi, at isang bagay na mas malalim pa. Marco, nasabi na lang niya. Walang sinabi si Marco. Naupo lang ito sa tabi niya, kinuha ang kanyang kamay na hindi humahawak sa rosaryo, at pinisil ito. Ang init at lakas ng kanyang paghawak ay nagpadala ng isang alon ng kaginhawaan sa kanyang nanginginig na katawan. Hindi niya kailangan ng mga paliwanag. Ang kanyang presensya ay sapat na. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang doktor na pagod ang mukha. Agad silang napatayo ni Tina. Kayo po ba ang pamilya ni Miguel Reyes? Ako po ang kapatid niya, mabilis na sagot ni Tina, ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Ang doktor ay ngumiti ng bahagya. The operation was a success. The new heart is beating strongly. He's a fighter. Ang mga salita ay parang musika sa pandinig ni Tina. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay sa wakas bumuhos, mga luha ng pasasalamat at labis na kagalakan. Napahagulhol siya, at naramdaman niya ang mga braso ni Marco na yumakap sa kanya, hinahayaan siyang umiyak sa dibdib nito. Ngunit ang sandali ng kanilang tagumpay ay biglang pinutol ng isang tunog. Ang pagring ng cellphone ni Marco. Dahan-dahan siyang binitawan ni Marco at sinagot ang tawag, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa kaginhawaan patungo sa pag-aalala. Yes? What? Okay, I'm on the way. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mukha ay namumutla. Marco, anong nangyari? Tanong ni Tina. Huminga ng malalim si Marco. Si Lolo inatake sa puso. Marco Alejandro de Villa. Habang papalapit sila sa emergency room ng parehong ospital, tumunog muli ang cellphone ni Marco. Ito ay isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang galing ng pagtatanggol mo sa asawa mo kanina. Ngunit baka gusto mong malaman kung sino talaga ang may pakana ng lahat. Tingnan mo ang attachment. Binuksan ni Marco ang text. Mayroon itong isang audio file. Pinindot niya ito. Isang pamilyar na boses ang narinig niya, isang boses na nagre-record ng isang usapan. Boses ni Clara, so, the plan is set. Ang mga peking ebidensya, ilalagay sa hardin kung saan madalas si Tina. Boses ni Doña Elvira. At sisiguraduhin kong ang hardinero ang makakakita nito. Sa oras na makita ito ni Marco at sa tulong mo, wala na siyang magagawa kundi maniwala. At sa wakas, mawawala na ang hamak na babaeng iyon sa buhay natin. Ang recording. Ito ang tunay na ebidensya. Ang kanyang lola at si Clara. Sila ang may pakana ng lahat. Ngunit sino ang nag-record nito? Biglang nag-vibrate ulit ang telepono. Isang bagong text mula sa parehong numero. Si Sofia. Palagi akong naniniwala sa inyo ni Ate Tina. Ingatan mo siya, kuya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Si Sofia. Ang kanyang matapang at matalinong kapatid. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, isang boses ang muling tumawag sa kanyang atensyon. Ang cellphone ni Tina, na hawak niya kanina pa, ay tumunog. Isang tawag mula sa ospital. Ngunit hindi mula sa cardiac wing. Mula ito sa numero ng doktor ni Miguel. Dahil sa pag-aapura, inabot ni Tina ang telepono kay Marco para sagutin. Hello, sabi ni Marco. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. If de Villa, nagkaroon po ng komplikasyon sa operasyon. May rejection. Kailangan namin kayo dito ngayon din. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay at paglalakbay kasama ang bawat kabanata ng kanilang buhay.
Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin, at ang pagkakataong ibahagi ito sa inyo ay isang malaking karangalan. Bawat ngiti, bawat luha, at bawat pag-aalanganin ni Tina at Marco ay naramdaman ko rin, at umaasa akong naramdaman ninyo ang bawat tibok ng kanilang mga puso. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, nais kong iparating na ang tunay na pag-ibig ay madalas na natatagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan at maaaring sumibol mula sa mga hindi perpektong simula. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may dalang mga multo ng kahapon, ngunit ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating mga sarili, ang siyang susi upang makalaya at magmahal muli ng buo. At higit sa lahat ang pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na pagsubok, habang may pananampalataya at pagtitiwala, palaging mailiwanag na naghihintay. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento at mensahe ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa mga susunod na kwento. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat.